sa iyong mga salita magpakailanman. Ito ang aking dalangin sa pinakamataas at makapangyarihang pangalan sa lahat, ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Magpagbasa po kayo sa akin muli, at huwag lang basta natin basahin, muli natin pagnilay-nilayan ang babae pagkakita. Okay, 1-3. Naniniwala ako na ang otoridad ng salita ng Diyos ay nagubasti ng Diyos mismo. Ako ay susunod sa mga salita niya na may buong paggalang, buong puso't isipan, kaluluwa at lakas ngayon at kailanman. Sorry, ang yan. Amen. Tunay nga po na ang salita po natin Diyos ay walang katulad. Hindi po katulad ng salita ng tao ang Diyos na kapag sinabi niya ay gagawin niya at mangyayari. Umpisa pa lamang natatawa na po ako dahil ito na naman sa aking karanasan po sa aking trabaho. Siyempre, bilang maniningil, talagang makikita mo dyan naman dyan, aga-aga pala. Singilin ko, sasabihin ng mga tao, mamaya na lang hapon. Huwag kang mag-alala sa akin. Don't worry. Ang kasagot sa gusto ko sa kanya, yan pa nga ang kinakakabakaba ko. Yung mga nagsasalita ng ganyan na, don't worry. Dahil gagawa na siya ng paraan. Dahil alam na natin, tama, alam na natin na ang tao ay sinungaling. Kapag ikaw talaga alam mo ang Biblia, talagang kakabahan ka sa bawat taong mangangako sa'yo na, don't worry. Alam mo na. Alam mo na, kapag sinabi sa tao na ko, kabahan ka. Kapag umagal na mapako ng tao. Dahil nga po, ang tao, hindi po makapangyarihan para tupdin ang bawat salita na kailang sasabihin pagkat hindi nila hawak ang pagkakataon, ang buhay. Tangi ang Diyos ang may hawak ng pagkakataon. Dahil ang Diyos lang naman din ang nagbibigay ng pabor sa atin. Na kapag tayo rin ay nais nating tupdin yung ating sinambik na salita o pangako, ang Diyos ang nagbibigay ng pabor at kakayahan sa atin upang gawin yon. Kaya kung wala pong tulong ng Diyos, hindi po natin ito magaganap. Amen? Maging ang buhay nga po natin, hindi natin hawak. Hawak po ito ng Diyos. Ang lahat ng bagay na meron tayo, hindi natin pwedeng mapagmalaki kahit sabihin natin sa bahay natin o kamalig man natin, punong-puno na tayo sa ating kamalig, hindi pa rin po natin ito pwedeng may pagmalaki. Nakakalungkot nga lang din po sa mga pangyayari ng mga nagdaang panahon dito sa Aurora, lalo na po dito sa Maria. Isipin mo, halos 2 buwan na ba tayo o 3 buwan na tayo inuulan? Talaga naman, napakahirap kumilos, marami apektado sa mga ulan, sa bawat pag-ulan na to. Kaya dito mo rin makikita na talaga ang mga tao sa naaabala yung kanilang mga negosyo. Diba? Pagkatapos noon, hindi lamang yun. Dahil sa ulan dahil pagkaulan na yan, marami na ang permisyo. Maging mga trabaho. At sumunod, may mga pangyayari na, siyempre, hindi naman natin naloob. Yung pinuhod po nung dating isa sa mga opisyal ng bayan ito ay may stroke. Namatay. Okay, Vice Mayor. Okay, at marami, saka malungkot na pangyari yun, marami ang nakisimpatya. At pati yung sa halip na nakilamay lang, ngayon, pati sila na rin, paglalamayan na rin dahil sa aksidente. Hindi talaga natin hawak ang ating buhay. Hindi natin pwedeng yung pinagmamalaki natin na kahit ibigay natin ang simpatsya doon sa mga makapangyarihang tao dito sa mundo ito, hindi yun ang magliligtas sa atin. And then, nung nakaraanan din, dito na sa Kapitukulan, may pangyayari na namang sunog, na nasunog yung tanker ng gasolina. So isipin mo, nasunog din yung sasakyan niya doon. Siyempre, ano yung ibig sabihin nun? Ay yung mga bagay na material na akala niya ay security na ng tao, yung mga materials, wala pa rin saysay kapag kinuha lahat ng Diyos. Ang Diyos ang makapangyarihan pa rin na babawi at babawi sa lahat.
ang tao, kahit na pilitin niya magkaroon ng kaluwalhatian sa kanyang sarili paraan, lahat ng ito ay walang saysay sa harapan ng Diyos. Paano ba ang tao na nagnanais ng kanyang kaluwalhatian? Hindi ba siyempre, ang tao gusto niya magkaroon ng kaluwalhatian sa kanyang mga kapitbahay, kaya nga, pansin mo dito, ayaw ng tao na chichismis. Tama? Ayaw mo yan na ikaw ay nagchichismis na nag-uusap-usapan ng kapitbahay. Maraming galit. Okay? Dahil ang gusto ng tao, meron silang kaluwalhatian kapag umaharap sa tao na ang pangalan nila ay hindi nadudungisan. Kaya naman, yung kaluwalhatian na gusto nilang makamtan, okay, bakit sinayos sila magpapatayo ng napakalalaking bahay, magbibili ng mga sasakyan, okay, mag-start ng negosyo para masabi, oy, ang buhay ko ay gumaganda ang buhay ko sa mundo nito. Nakakahigit na ako sa iba. Nakakahigit na ako sa ganito. Hindi po natin pwede ipagmalaking bagay na yun. Na tayo nakakahigit sa iba. Wala ang saysay. Tangi ang Diyos lamang po ang nagtataglay ng lahat ng kaluwalhatian at ang kanyang kaluwalhatian ay kailanman hindi mawawala sa kanya. Hindi ang tao ang nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos dahil umpisa pa lang ay nasa kanya na ang kaluwalhatian. Sabi nga sa John chapter 1, verse 1. Ano? Unang Juan, kabanata 1. Tingnan po natin. Sa John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Sa Tagalog, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa 2, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Amen. 4, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag. 5, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Kailanman hindi nagapi ang kaluwalhatian ito. Kahit gaano pa kadilim, kakapal ang kadiliman, kailanman po ang kaluwalhatian ng Diyos na ito ay hindi naglalaho, hindi nagagapi magpakailanman. At sabi niya sa 14, baba tayo sa 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Nakita namin ang kaluwalhatian niya. Even in the Old Testament, hindi pa po, wala pa pong ganap na nakakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Of course, there were may mga partial na luwalhati, na glory na kanilang naranasan o na-experience in the past. Kaya nga yung mukha ni Moises, isa sa mga kaluwalhatian, na nung si Moises ay nanggaling doon sa tuktok ng bundok Sinai, pagbaba niya, yung mukha niya ay nagliliwanag. Kaya nga kailangan pa niyang talukbunga ng kanyang mukha upang para lamang siyempre hindi masilaw yung mga tumitingin sa kanya. Dahil ang Diyos po ang pinagmumula ng kaluwalhatian, kaya ibig sabihin, anuman ang madikit sa Kanya ay nagkakaroon ng kaluwalhatian. Kaya nga po, even in this church, kapag totoo tayo sa iglesia ito at totoo ang kaluwalhatian ng Diyos dito at bumababa ang presensya ng Diyos sa iglesia ito, ang lahat ng mga bagay na narito, maging ikaw na narito ngayon at nasa presensya niya ngayon, ay maging sa mga kapatid natin, of course, na nasa online, ay bahagi kayo, nagkakaroon din tayo ng kaluwalhatian. Kasi nadidikit sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil nga ang pananambahan ay pakikipagtagpo ng harapan, ibig sabihin is a close meeting with God. Pansin mo ang mga nasa labas. Anong kaluwalhatian ang mayroong taglay sa kanila? Ang mga wala sa iglesia ng Panginoon Jesus. Madilim. Bagamat pwede mong masabi na mabuti yung muka, puno ng make-up,
o kaya nakapagbihis, bagong paligo, bagong bihis, bagong damit, pero hindi mo makikita sa kanila yung kaluwalhatian na meron sa Diyos. Okay. Isa halimbawa lang sa kapatid natin dito. Okay? Naranasan po, alam po natin yan, na napapatuto natin, naranasan ng mga kapatid natin dito, na nung sila ay nalalayo ng landas o nalalayo sa piling ng Diyos, ano po nangyayari? Di ba? Pag tingnan mo yung mga katabi mo, tingnan nyo yung mga katabi nyo, ano? Makikita mo sa mukha, yung dilim. Di ba? Alam mo na yung laging nakapusangot, yung gano'n. Dumidilim. Oh, dumidilim talaga. Pati yung aura niya, alam mo yun, makikita mo yung aura niya na itim, na parang puno-puno ng kamatayan. Maitim ka. Oh, hindi naman dahil itim yung kulay. Ano? Pero, pansin mo, meron tayong mga kapatid dito noon, nung medyo lalayo, alam mo talaga, iba. O nung bumalik-balik na ulit, nung sila nakabalik na, tingnan mo, ibang-iba na naman yung mga glory ng mukha. Oh, dito, alam ko, yung mga glory ng mukha ninyo, oh, di ba? Meron glory talaga. Okay? Oh, meron talaga eh. Iba-iba talaga kayo noong unang-una, di ba? Nung bago pa lang tayo sa church na to, nung papalapit pa lang tayo dito, iba talaga yung tsura ninyo noon, talagang makikita namin. Pero ngayon, napupuspos na tayo ng kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah. Dahil ibig sabihin po, nagtataglay na tayo ng buhay na nagbumula sa Diyos. Yung buhay sa pisikal na ito, na gumagalaw ka lang dahil sa pisikal mo, hindi po yun ang totoong kaluwalhatian. Hindi po kasi yun ang totoong buhay. Walang buhay. Kasi tingnan mo, one of the things na napapalibot ako sa area na to, mapapansin ko kapag yung mga tao na siyempre nakakasalamuhan namin, sasabihin, baka mapapansin namin, ang dami niyang mga iniisip, ang dami niyang problema, pero pag alam mo, pag tinignan namin yung mga bahay nila, ang lalaki naman ng mga bahay nila. Pero, bagamat malalaki ang bahay nila, parang alam mo yun, parang there's something na kulang doon sa kanilang tahanan na punong-puno pa rin ng problema. Of course, tayo mga pinapaging banal, tayo mga Kristiyano, mananampalataya sa Panginoon Jesus, hindi naman po tayo exempted sa mga bagay na ito. Hindi naman tayo exempted, sabi nga ng preaching kagabi, hindi tayo exempted sa sufferings. We are not exempted from sufferings. We are not exempted na makaranas din naman paminsan-minsan ng kawalan. Kaya wag natin isipin na dahil ay wala ako ngayon, wala na sa akin ang Diyos, pinabayaan na ako ng Diyos. No. Tandaan mo kapatid, even the billionaires in this world, na sinasabi ng millionaires and billionaires in this world, may pagkakataon sasabihin nila, wala silang pera. May pagkakataon na sasabihin nila, kulang. May mga utang. Tama po. Yung mga negosyante, mga malalaking kumpanya, may mga utang. May pagkakataon talaga kailangan sila problema pa rin sila sa finances. Even though, akala natin, malalaki na ang mga finances na kanilang pinapatakbo. That's just how this world is. Kaya nga, fair talaga ang Diyos. Maging ikaw man ay nasa may maliit man ang sa'yo, malaki man yung talento na meron tayo, ngunit yung proportionality ng ating pamumuhay ay hindi nalalayo. Nagkakalituran na tayo. Pare-pareho pa rin po na namang problema. Kaya huwag ka mag-aalala na sa pagkakataon na akala mo ikaw ay nawawalan, ay akala mo iiwan ka ng Diyos. No. Pero ang kalakasan po natin mga mananampalataya, that in the times of these situations na parang walang-wala na tayo, that we are in the dead ends, ay meron tayong, nagkakaroon tayo ng isang kagalakang hindi kaya kunin ng mundo ito. Gaya nga ng kanta kanina, whether I live, whether I die, I let it be for Christ. Ipaubayan natin sa ating Panginoon Jesus. Dahil alam niya kung ano yung mga dapat mabago sa atin mamaya yung
na bakit ba kailangan na paranasin tayo ganito. Kasi mamaya baka akala natin dahil hindi na tayo nawawalan ay maging standard na ng buhay pananampalataya natin. That is already the standard of faith. Just because lagi na tayong puno ng finances o ng mga pagkain sa table. Mamaya, doon na natin mailagak yung ating pananampalataya. Ang lahat naman ng yan ay kukunin o mabubura. Because everything is made of dust. Mga kapatid, worshiping God, ito ay isang pribilehiyo lamang. Ano po ibig sabihin nito? Hindi po kinakailangan ng Diyos ang ating pagsamba para siya ay magkaroon ng kaluwalhatian. Alam po natin, wala pa ang tao, wala pa ang langit at lupa, wala pa ang mga anghel, puno na po ng kaluwalhatian ng Diyos. That's why, ang pagsamba po natin sa Diyos ay isang pribilehiyo. Dahil, ano ang pribilehiyo ito? Dahil ang Diyos lamang po ang nagtataglay ng buhay. Ang pagsamba, ang katumbas po ng pagsamba natin sa Diyos ay paghingi ng buhay na nagmumula sa Kanya. Tama po ba? Amen. Hindi po niya kailangan ng anuman sa atin. Yung gusto natin pagmalaki na meron tayo, mga gulay, pananim natin, mga pera, pinikita natin, hindi natin pwede pagmalaki sa Kanya na ito para malulhati ka, sa iyo ang lahat ng ito, para sa kaluhatian mo. Of course, lahat ng yun galing sa Kanyang kaluhatian. Ngunit hindi natin pwede sabihin na ito ay para sa iyo, pagkat iyon lamang ay, kaya nga, panunumbalik lamang ang lahat ng itong ginagawa natin. Just returning what is for God. Returning what is for God, worshiping Him, it is for God, nanunumbalik tayo sa Kanya. Everything that we do is returning to God. Kaya hindi po natin pwedeng isumbat sa Diyos na dahil ako ay nananambahan sa iyo, sabi natin na magdidemand tayo sa Kanya. Hindi natin pwede sabihin na dahil nananambahan ako sa iyo, Diyos, you are obliged. Obligahin natin siya na ibigay mo sa akin para sa akin. Magiging mayabang po tayo sa harapan po ng Diyos. In that way. Ang buhay po natin, pagmamayari po lahat ng Diyos to. Kapag lumayo tayo sa Diyos, na wala tayo sa piling niya, ano ang katumbas ito? Kamatayan. Lahat ng tao gusto buhay. Kita mo nga ba isang takot sa kamatayan? Dahil gusto pa nila mabuhay. At ang paglapit nga po sa Diyos ay hindi lamang dahil sa gusto natin buhay. To worship God is to show, isa rin itong patunay na, una sa lahat, kapag lumapit tayo sa Diyos, hindi muna ang Diyos ang una mong iniibig. Una, siyempre, inibig tayo ng Diyos, una sa lahat. Kapag lumapit po tayo sa Diyos, hindi ibig sabihin na una mong iniibig ang Diyos. Una sa lahat, ang una mong iniibig kapag lumapit ka sa Diyos ay ang iyong sarili. Dahil kapag lumapit ka sa Diyos, ibig sabihin, gusto mo nang bigyan ng buhay ang sarili mo. At ang buhay na ito ay nagmumula sa Diyos. That is why worshiping God is not a burden. Hindi po dapat natin gawing pabigat sa buhay natin ang manambahan sa Diyos, ang sambahin siya. Pero pag sinabi po natin sambahin siya, hindi lamang yung sasabihin natin, pupunta tayo dito sa church para maupo, makinig, makumanta. This is not the real worship. The real worship is, ang totoong pagsamba ay ang pagsunod sa Kanyang salita. Yan po ang tunay na pagsamba. Sabi nga po, sa 1 Peter 1:9. Okay? Unang Pedro 1 Peter 1:9. O kung hindi ako naman baka tunay nito. Awan na niya.
2:9. 2:9. Kaya ang sabi so, 1 Peter 2:9. Okay? Babasa po. Ngunit kayo ay isang lahing pinili. Grupo na maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang maghayag ng mga kahangahang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Sa NIV, ang sabi niya, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. That you may declare the praises of Him. You may. You may. Hindi sinabi that you must. So, it's a privilege to worship God. Isa lamang great privilege. Kaya sa kanta, oh, what a privilege to worship Him. Diba? It's a privilege to worship God. Kaya hindi po natin pwede pagmalaki na dahil tayo ay nanamba sa Kanya, we have the right to demand. Next, ang sabi po dito, sa atin, tinawag po tayo mga royal priesthood. Ang ibig sabihin po ito, may pagkakataon po tayo o malaya tayo, na pribilehiyo tayo na maghayag ng katotohanan, salita ng katotohanan. Ang salita ng katotohanan po nito ay puno rin po ng kalwalhatian, and that's why it's also our privilege. Na kapag tayo naghahayag ng katotohanan, yung glory that is from Jesus ay nararanasan din po natin. All of these things are privilege for us. Sa totoo lang po, ang mga tao sa mundo ito, akala nila, yung pagsambang ginagawa nila sa harapan ng Diyos ay sapat na. Isipin mo, ang inisip nila pagsamba, uupo ka sa church, tatayo, kakanta, makikinig, lalabas, tapos na. And after that, anong gagawin nila? Okay, after nung mga gawain na yun, siyempre sabihin mo na regular, every Lord's Day, every Sunday nila ginagawa yun. O ngayon, pagpunta nila sa mga concert, anong ginagawa nila? Sa concert pa lang, no? Ticket, kahit pa 20,000 yan, 10,000, 20,000, anong gagawin nila? Pag-iipunan nila para makabili ng ticket for the concert na paborito nila, idol. Idol nila. Hindi nila maintindihan na yung ginagawa nila ay katumbas na ng pagsamba sa taong iyon. Pero pag sa harapan ng Diyos, yung nararapat na sinasabi lang ng Diyos na nararapat na ibigay sa kanya, 10% hindi na maibigay ng tao. Ano? Pero pulutin doon sa kailang idol, kahit na maubos ang sahod, makabili lang ng ticket sa concert ng idol nila. How abominable. Gaano nila talagang kulo. Ano mo yun? Yung ginigising yung puot ng Diyos. They are kindling the jealousy of God. Nagagatungan yung paninibugho ng Diyos sa ginagawa nila. Tapos, kapag sila na problema sa pera, lalapit sila sa Diyos, lalapit sila puno, tatawag-tawag sa Diyos, na kapag naghirap pa sila, susumbatan pa nila ang Diyos, bakit ganoon ang buhay nila? It is worshiping God. Isipin mo, magbabayad ka ng ganong kalaki, ibibigay mo buong sahod mo, para lang maka-attend ng concert, pero sa church, uupo ka, tatayo ka, tapos hindi ka pa makapag-offering. Okay, 20, pwede na. Okay, sabihin natin, mga medyo galante na daw 100. Why do I know? Ganun po ako dati. Umaattend din po ako ng concert noon. At to talaga naman,
Yung uubusin mo pa, yung boss mo, katitilig, kasisigaw doon. O, diba? Tapos kakanta ka sa para sa Diyos, hindi ka makakanta. Sisigaw ka ng panalangin sa Diyos, hindi ka pa makasigaw. Samantala ang Panginoon Jesus, nung siya ay manalangin sa Diyos, talaga namang sa sobrang lakas ng panalangin, yung alam mo yung panalangin niya, kung gaano kalakas, yung kumuha ka ng bato, ipukol mo yung lakas mo, ibato mo gano'n. Kung gaano kalayo yung pupuntahan ng batong yon. Okay, hindi ko sinasabi siyempre yung bata, gaano lang ka pupunta ng bato nun eh. Pero ikaw, na may lakas na sapat at nasa tamang edad ka, pumukol ka ng bato. Sa malayo. Yung the distance na yon, ganon kalayo ang kinaroroonan ng Panginoon Jesus na nananalangin. Nung siya ay nananalangin, narinig pa rin po ng mga disipulo nila yung kanyang panalangin. Kaya nga sabi sa Biblia, na nung nananalangin ang Panginoon Jesus, yung kanyang pawis ay tumutulo na parang mga butil ng munggo. Hindi pa natin naranasan yun, na sumigaw, nalalabas yung dugo doon sa pores na parang pawis. Ganon katindi yung pagsigaw ng ating Panginoon Jesus sa kanyang panalangin. Tapos, kita mo yung mga idols, yung mga singers, na talaga naman para lang sa pagkanta, itutodo na yung taas ng boses hanggang sa malagot yung litid nila. Ano nangyayari? Patay. Namatay sa walang katuturan. Bagay. Masakit ito kung ito yung papakinggan ng mga tao walang pananampalataya. Masakit ito kung ito yung pinapakinggan dyan ng mga taong hindi kabilang sa katotohanan, hindi kabilang sa iglesia nito. Pero sa atin na itong matanggap na katotohanan, this is a warning to us. Ito po ay babala sa atin, ito po ay pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi na dapat atin tularan ng mga bagay nila. Pinapaunawa na po sa atin. Amen? Ang mga tao po sa mundo ito, bakit sila sumasamba sa ganoon? Why? They want to gain satisfaction. Sa kanilang emosyon, sa kanilang physical, gusto lang nila ng satisfaction. Yun lang naman din talaga makukuha nila. Sa pag-attend nila, a-attend sila sa concert ni ganito, dahil sikat si ganito, para lang maiiyak sa tao na, ay, kabilang din ako yan, ako rin. Ako rin, gusto ko siya, gusto ko rin ganito. Di ba? Then, nagkakaroon ka lang naman, makukuha mo lang naman doon social satisfaction. Pero hindi ka makakuha ng buhay. Ikaw pa, nawala ng buhay kasi binigay mo yung pag-com ticket mo, di ba? Totoo! Ano ba yung pera mo na yan? Hindi ba buhay mo yan? Pero trabaho mo yan. Oras, dugo, panahon. Oras at panahon na lakas. Binigay mo na dyan, tapos binigay mo na sa kanya. Tapos ang kapalit ka nun, social satisfaction na. There's no life. Pati na yung pagkain mo dapat kahit physical na buhay man lamang, hindi pa ikaw pa nawala dahil pagkain mo pa dapat yun. How futile. Ang lahat na ito, walang katuturan. O kaya naman, marami dyan sasama doon sa mga run for ganito, dahil may brand lang, may paano ang Nike, ang Adidas, halimbawa lang po, hindi ko naman sa inaano yung mga brand na to. Pero siyempre, pag alam natin sikat na brand at kinikilala at meron silang programa na pag ganito, andun ang napakaraming tao kahit araw ng linggo. Sasabihin nila wala silang panahon sa Diyos na nagbibigay ng totoong buhay, pero sa mga bagay na to, kaya nila magbigay ng bagtakda ng panahon. Why? Para ipakita lang din sa tao that I am a part of this brand. This is my brand. Branded. Kami rin noon, mahilig talaga kami sa branded Madamit, di ba? Pero maganda talaga kasi mga branded. Talagang alam mo naman, matatagal. Okay? Pero what I mean, kahit na po yung mga branded na yan, hindi po tayo kaya bigyan ng buhay. Yung mga brand na yan. And the other thing, sa isang nakakalungkot na kaganapan sa mundo ito at kadalasan natin nakikita, sumasama lang naman ang mga tao sa religion na yan because social satisfaction pa rin. Kasi dahil sasabihin nila, ay marami kami, solid kami ay nagmamayari ng pinakamalaking ganito sa buong mundo. Ako ay bahagi ng grupo na yan, na sikat.
social satisfaction na parang may pakita lang sa mundo na they belong. They belong. They belong into the world. Ikaw ba? Belong ka ba sa mundo? Are you in? Sabi nga nila are you in the world? Kapag in ka sa mundo, you're out of the heavenly realm. Out ka sa heaven. Tandaan mo. Dahil ang gusto ng mundo ay taliwas sa gawin ng gawin ng kaharian ng langit. Let us not, wag po nating hangarin na tayo ay maging in sa mundo ito para lang sa mga social satisfaction natin. Tayo, pumupunta tayo, nananalig tayo sa Panginoon Jesus, sinasabing, tinatanggap natin, kinikilala natin na tayo ay Kristiyano, upang hindi lang maging social satisfaction. Hindi tayo na parito dahil lang sa sikat ang Kristyanismo. Dahil ang Kristyanismo ay isa sa pinakamalaking relihiyon sa buong mundo, hindi yun ang dahilan natin kung bakit tayo naging Kristiyano. Tama? Ang dahilan natin ay totoong makilala ang katotohanan, mamuhay sa katotohanan, at totoo na sambahin hanggang kamatayan ang ating Diyos. Kasi, kapag ang layunin lang natin ay pumupunta sa church para sa social satisfaction, ano mangyayari? Hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal sa church nito. Bakit? Sa oras na maranasan mo na ang pag-uusig, o may nakita kang mali, may nakita kang hindi mo nagustuhan, madali ka rin aalis. Tama? Yan ang dahilan ng mga tao kung bakit palipat-lipat sila ng kanilang mga churches, ng kanilang mga iglesia, ng mga religion. Bakit? Kasi may ayaw sila. Dahil hindi po nila naiintindihan yung katotohanan ng ating pananampalataya. Dahil mangmang sila sa salita ng Diyos. Mangmang sila sa mga pangako ng Diyos, kaya hindi po nila maranasan. Napakahirap po talaga na maging mangmang. Gaya nga ng lagi natin sinasabi, na isipin mo, pagmamayari mo pala yung bagay na yon, tapos pinapakinabangan ng iba ang nagpapasasa. O hindi mo, yung pagmamayari mo, hindi mo na nai-enjoy yung privilege mo. Yung sinasabi nga po na dito, those who are going abroad, isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga nag-abroad, mag-abroad sila. Tapos, magpapatayo ng bahay dito sa Pilipinas. Tapos, dito sa Pilipinas, patitirhan nila yung bahay nila sa mga kamag-anak. Tama? Sa mga kilala kamag-anak. Nagpapakahirap sila sa abroad, ang nakatira sa bahay nila maganda, mga kamag-anak. Tapos, naubos na ang buhay niya sa abroad, ni pagdating dito, patay na siya. How futile. O kaya naubos na yung buhay niya doon, pagdating dito, hinang-hina na siya, tapos pagdating ng panahon, hindi pa niya mapalayas yung mga tumira na sa bahay niya. Kita niyo po. Ito yung sinasabi natin na talagang kung wala po tayo sa katotohanan, hindi natin alam yung karunungan na kaya ibigay ng Diyos sa atin kung paano tayo dapat bumuhay. Kaya nga at sa ating pananampalataya, no, ang sabi sa ating isa sa main text, sinasabi sa atin, sa mundong ito, tayo ay mga aliens. Oh. Totoo, may alien. And we are one of those aliens. Tandaan niyo po yan. Dahil hindi ang mundong ito ang tunay nating tahanan. Ang alien, hindi sinasabi na taga-ibang planeta. Dito sa mundong ito, no, may merong mga sungay-sungay, o ano ba yun, ganito yung mata. Ang ibig sabihin po ng pagiging alien ay hindi ka taga dito, ibig sabihin, foreigner. Amen? O, diba? Gustong-gusto natin ng foreigner, pero ikaw rin naman, foreigner ka. Kung ikaw ay mananampalataya. Ano? Hindi tayo local. Hindi tayo local. We are foreigners in this world. Tayo mga tumatanggap po ng katotohanan sa Panginoon Jesus. Foreigner tayo at ang ating kaharian ay pinakamaluwalhating kaharian sa lahat. Kaya huwag po saan natin kalilimutan. Amen? We worship God to gain life. Pagkat sinasabi nga po sa John 11:26, okay, sino ba ang pinagmumulan ng buhay?
Sino ang pinagmulan ng buhay? John 11:26. Ito po. At sino man nabubuhay, yes, 25 muna. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Amen? 26. Tayo po yun dito. At sino bang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Okay. Ang katumbas po ng paniniwala, to believe in Him. Do you believe in me? When we believe in Him, we put our trust in Him. Kapag nananalig tayo sa Panginoon Jesus, ibig sabihin, inilalagak natin ang ating pagtitiwala sa Kanya, at ang sino mang nagtitiwala sa Kanya, magtataglay daw ng buhay. Kapag sinabi natin, inilalagak natin ang pagtitiwala sa Kanya, anong ibig sabihin ito? Basta nagtitiwala ako sa iyo, whatever, pero kahit dito na ako sa bahay ko, tiwala ako sa iyo, ganun na lang ba? Ang pagtitiwala sa Kanya ay ganito yan. Sinusunod mo ang gusto niya. Pwede mo bang sabihin sa isang mamumuno sa iyo, kung ikaw ay uutusan, isang sundalo, tapos meron kang commander, tapos ang utos ng commander, dito ka. Tapos sasabihin mo ba, nagtitiwala ako sa iyo, ikaw ang commander namin. Tapos hindi ka susunod, doon ka lang uupo. Sinasabi yung utos, bumunta ka doon. Pagtitiwala ba yun? Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala, hindi ka sumusunod eh. Wala ka pala talagang tiwala sa utos ng commander. Same thing with us. Paano natin masasabi na tayo nagtitiwala sa Diyos na hindi tayo kumikilos o gumagalaw para sundin ang kanyang sinasabi? Walang pagtitiwala sa ganoon. There is no trust in God without obedience. Tiwala. Basta natiwala sa alam mo ang puso ko, nagtitiwala ako sa puso ko. Sa puso daw, pero sa pagkilos, wala nga. Magising tayo sa katotohanan ito. This is what it means to trust. O, diba? Kaya nga, yung sa pagtatrust sa tao, yung pagtiwala sa tao, marami ang nagbubudol dyan. Okay? Mamaya papangakukuhan ka ng tao, sabi sa'yo, nagtitiwala ako sa iyo mga salita. Nagtitiwala ako sa iyo, huwag kang mag-alala, may tiwala ako sa iyo. Hindi ako nag-alala kasi may tiwala naman ako sa iyo eh. Mamaya tumakbo na pala. Diba? Trust is to obey also. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Okay? Kaya mag-akibat pa rin ang trust and obey. Amen? Tayo po, inihahayag po natin ang ating pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesus, hindi dahil sikat ang Kristyanismo. Ibig sabihin, kundi tayo ay sumunod sa katotohanan, kaya po tayo nagde-declare that our faith is Christianity dahil the truth is in Christianity. Ang katotohanan ay narito sa Panginoong Hesukristo. The truth is in Christ. Hindi Christianity pala, sorry. Ang katotohanan ay na kay Kristo Jesus. O sabihin nila, iglesia ni Kristo tayo. Ito naman, iglesia tayo ni Kristo. Dahil ang Panginoong Hesukristo, ating tagapagligtas na kinikilala. Of course, we are the true Church of Jesus Christ. Kapag tayo naghayag ng pananampalataya natin sa Panginoon Jesus, hindi nga po tayo katulad ng iba na kasi yung iba kasi ang gusto nila, oy, dahil sikat lang, dahil nasukatod na kasigat at sigat ito, then sinasabi mo, ay ako, ano ko sa kanya, siya rin, ay, hinahangaan ko, ganito, ina-idol ko siya, iniidolo ko siya, para sabihin, ay, mag-in tayo, pareho tayo, di ba? Ay, ang dami natin, grupo tayo, sige, buo tayo ng grupo, sige, mag-ano tayo, ganito. We are in. Yung mga sinasabi ko kanina. Pero sa Panginoon Jesus, hindi po ganun eh. Kasi, ang mangyayari,
Kapag halimbawa yung kanilang hinahangaang idolo ay nagkaroon na ng issue, nadawit-dawit na ng ganito, ano mangyayari sa kanila? Ay, wala na, hindi na kami niwala dyan. Ano? Hindi na kami binabawi na namin, hindi na kami bilong. Ganun na mga tao. Kasi ayaw na nila yung kahihiyan. Kasi napapahiya na sila. Tama? Pero tayo nananalig tayo sa Panginoong Hesus. At ang pangako kailanman, sino man ang maglalog ng tiwala sa Kanya, sabi nga po hindi. Kailanman hindi siya mapapahiya. Those who put their trust in Him will never be put to shame. Sa 2 Peter pa rin po, 1 Peter pa rin po tayo. First Peter 6:2-6. Ano? 2:6. At ito po ang dahilan, kung bakit natin nilalang ang ating pag-asa sa Panginoon Hesus. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilalagay ko sa Zion ang isang batong panulukan. Pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Kailan po napahiya ang isang Kristiyano sa patuloy o pagtitiis o pagpupursige sa paniniwala niya sa Panginoon Jesucristo? Hindi siya mapapahiya. Bakit po? Dahil noong narito ang Panginoon Jesus, siya ang tumanggap ng lahat ng kahihiyan ng tao. Pero bagamat tinanggap niya yung kahihiyan ng mga tao na yon, ay ano nangyari? He was justified by God. Tandaan po natin anong kahihiyan. Ano ba yung kahihiyan na tinanggap niya? Dinuraan, sinampal sa harap ng maraming tao. Duraan, sinampal, sinuntok, hinampas ng tambo. Ano pa yon? Hinubaran, hubad-hubad, ipinako sa krus, nakitang-kita lang sa krus. Sobrang kahihiyan. Ang maipako sa krus ay sobrang kahihiyan. At tinanggap yun ng ating Panginoon Hesus. Pero bakit hanggang ngayon, ang mga disipulo, hindi nila ikinakahiya na ang Panginoon nila ay ang Panginoon Hesus? Dahil kailanman, hindi po sila pinahiya ng Diyos. And so are we. Ganon din po tayo. Yung ating sinampalataya na doon sa krus, tumanggap na ng kahiyan, nakita ng katao, yung kahiyan na tinanggap ng Panginoon Jesus, pero tayo, patuloy tayo nananalig. Ibig sabihin, hindi na tayo kailanman mapapahiya kapag tayo ay nananalig sa Panginoon Jesus. Siyempre, kung mapapahiya ka dahil sa sarili mong kabuktutan, ay kahihiyan mo talaga yan. Hindi yan kahihiyan ng Diyos. Pero yung pananampalataya natin na mapangyayari ang salita ng Diyos, never na po tayo mapapahiya. Dahil tinanggap na ng Panginoon Jesus yung kahihiyan na yun at hindi po talaga siya napahiya dahil ang Diyos ang nag-redeem ng kanyang glory. Yung kanyang kaluwalhatian po na muli siyang binuhay, ibig sabihin po, matuwid, walang kasalanan, at yung mga pinaratang sa kanya, walang katuturan, walang ground, walang katotohanan. Yan po ang ating sinasampalatayan. And so are we. Tayo ngayon, na tumatanggap sa Panginoong Hesus, kumikilala sa kanyang salita, sumusunod sa anumang iniuutos niya, sa bawat utos niya, ay inuusig tayo at sinasabihan tayo ng mga kulto na isang para sa mundo ito, ang pagiging kulto ay isang kahihiyan, pero anong ginagawa natin? Tayo ba ay natitinag? Tayo ba ay sumusuko? Tayo ba ay tumatakwil na rin sa ating pananampalataya? Hindi.
Ngunit dahil alam po natin, minulat tayo ng Diyos sa katotohanan, kaya po tayo nananatili dahil alam natin sino ba talaga ang talagang kahihiyan sa harapan ng Diyos. Oo, sa harapan ng mundo ito, kahiyahiya tayo, pero sa harapan ng Diyos, kahiyahiya sila. Piliin mo kung ano ang gusto mong kahihiyan. Saan ka mapapahiya? Mamili ka. Okay. Hindi natin maiwasan ang mapahiya, pero piliin mo saan mo gusto mapahiya. Mapahiya ka sa harapan ng Diyos o mapahiya ka sa harapan ng tao dahil sa pagsunod mo sa Diyos. You choose. We choose. Pili po tayo. Amen? Tayo po ay bahagi ng iglesia ng Panginoong Hesus na tinubos niya sa kanyang dugo. Sa pagbububo po niya ng dugo. In bloodshedding. Kaya naman yung pananalig po natin sa Kanya, kapag nanalig po tayo sa Kanya sa Panginoong Hesus, hindi na tayo magkaya ng mundo ito dahil alam natin ang katotohanan, we are ready to fight our faith until bloodshedding. Kapag alam po ang katotohanan ito, handa kang ipahayag ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus hanggang sa tinatawag na pagbububo ng dugo. Okay? Handa ka ba? Handa ka ba na magbubo ng dugo alang-alang sa pananampalataya sa Panginoong Hesus? Tanungin mo ang sarili mo. Tanungin natin ang ating sarili kung talaga bang handa tayo. Tayo ba? Nakita na tayo ba ay nagdadamot pa rin na ibigay sa Diyos ang para sa Diyos? Okay, tandaan po natin yung lagi natin patotoo. Kanina lang din, nagpatotoo ulit ng offertory challenge. Your tithes and offerings na inuusig tayo ng mga church na bakit natin sinasabihan na dapat mag-tithes and offerings. Don't you know that your tithes and offerings is a part of your blood shedding already? Blood shedding mo na yan. Hindi nga lang yung biglaan na kinatay ang ganun, lahat ng dugo mo ay tumatak sa lupa. Pero yung blood shedding na to, utay-utay na yung dugo natin ay binibigay natin sa Diyos. Ang ibig sabihin nyo, yung blood shedding na to, yung buhay natin, there is life in the blood. May buhay sa dugo. Ang buhay ay nasa dugo. Okay? Kaya naman, yung buhay na yun, ano ba ibig sabihin nung binibigay natin yung ating handog at ikapo? Sabi ko kanina, yan pinagpera na yan, pinagtrabahuhan mo, nagkakasakit ka pa sa pagtatrabaho, di ba? Andiyan pang risk mo sa aksidente, oras, lakas, ano pa? Lahat ibinubuhos mo rin dyan para kumita dyan sa kitain yung pera na yan. O yung source mo na yan ng buhay. Tapos, ibibigay mo sa Diyos yung 10% and more offerings. Kaya nga po, hindi ka nagbibigay ng handog at ikapo, hindi mo pwedeng sabihin na ipinaglalaban natin ang kamatayan na ang pananampalataya natin hanggang kamatayan o hanggang bloodshedding. Malaking kasinungalingan niya. That's why lahat ng church na hindi kayang ituro yung pagbibigay ng tithes and offerings, mga duwag sila. They are not ready to die for Christ. And they are not, hindi po sila namamatay para sa Panginoon Jesus. Hindi nila ilalaan ang buhay nila o hindi nila kayang ilaan ang buhay nila para sa Panginoon Jesus. That is the essence of our tithes and offerings. Tandaan po natin. Ang sufferings nga sa mundo ito, bahagi pa rin na ating buhay. Gaya ng sinasabi ko. This church, the Church of Jesus Christ, ang iglesia ng Panginoon Jesus ay spiritual. Ang salita ng Diyos ay spiritual. The Bible is spiritual. Ang pananampalataya natin, nakasalig tayo sa Biblia. Hindi yung sinasabi ng iba, sasabihin nila na basta ako, naniniwala ako sa Diyos, na hindi ako naniniwala sa Biblia. Naniniwala daw sila sa sa, 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 hindi daw sila naniniwala sa Biblia.
The Bible is the standard of our faith. At ang Biblia po, mapapansin mo yan, it is focused on spiritual. Nakafocus po ang Biblia sa ating spiritual na pangailangan. Kaya nga, sa Biblia, kapag binabasa mo ito, marami talaga dito masakit at taliwas sa ating mga laman. Saan mo nabasa sa Biblia na agad-agad, sasabihin agad-agad sa iyo na, ito, para pangalagaan mo ang sarili mo, kailangan mag-toothbrush ka 3 araw, sa isang 3 beses sa isang araw. Maligo ka, magsabon ka ng ito kasi may antibacteria. Saan mo makikita dito sa Biblia? Focus kasi ito sa espiritu, hindi sa flesh. Of course, siyempre, kapag ang flesh mo ay nasa mabuting kalagayan, kapag ang espiritu mo ay nasa mabuting kalagayan, automatic yan magmamanifest. Siyempre, kung maayos ang kalagayan espiritual mo, hahayaan mo ba na ang templo ng iyong espiritu ay marumi? Pero yun yung sinasabi ng Panginoon Jesus na linisin mo muna yung inner. Spiritual muna. Inner muna. Huwag muna yung panlabas. Kaya nga madami dyan. Ang bango-bango pa paglabas nila, ang gandang bango-bango ng shampoo, bagong ligo araw-araw. Kung mag-toothbrush sa isang toothbrush lang, kailangan 3 beses, nakakaskasi, 3 beses magtutoothpaste. Sobra yung ginagawa na. But in their spiritual, wala silang kalinisan in their spiritual. Marumi ang espiritu. Kailangan muna natin, ang Biblia po, sa totoo lang, salita ng Diyos dito sa Biblia, ay nililinis muna niya ang ating espiritu kung tayo ay susunod sa Kanya. Kaya nga po lagi masakit. Of course, sabi nga rin naman ng Biblia, sabi ni Pablo at Timoteo, na ang Biblia nga naman din, ang isang kasulatan, of course, malaki rin talaga ang pakinabang niyan kahit sa physical. In teaching, sa pagtuturo, sa pagsasanay, malaking bagay rin ang bahagi ng Biblia. Pero kasi ang unang puntin niya talaga ito ay spiritual and then nagmamanifest, of course, in the manifestation of the physical na isasama. It's a part. It's a part. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin, okay, marami ako nakikita, nananampalataya daw sila sa Diyos, Kristiyano daw sila, matuwid daw sila, pero ito, yung mga kausapin mo, kumausap nila sa labas, marami lasinggo. Sasabihin na naniniwala sila kay Jesus, naniniwala sila sa Panginoon Jesus. Nananalig daw sila. Pero hindi lang kayang tantanan ang kailang pag-aalak, pagsusugal, pag-sigarilyo, whatever, ang kailang karamihan, even immorality. True. Walang katotohanan sa mga taong ito. Without obedience, there's no truth. There's no faith. Amen? Naintindihan tayo po, ang Panginoon Jesus po, He is the living stone. Pag sinabi po natin living stone, ibig sabihin ito matibay na sandigan, matibay na pundasyon. Bakit sinabing living stone? Alam po natin na tayo po may kasabihan dito na meron tinatawag na patay na bato. At yung patay na bato ito, naalala ko noon, pag sinabi mong patay na bato, isang ganun mo lang, durog na siya. May patay na bato rin, yung mga mahina. Ang tawag namin doon, patay na bato. Pero yung sinabing living stone, matigas to. Hindi basta-basta to. Hindi basta-basta ito na mabasag. Kaya cornerstone. Ang Panginoon natin bilang living stone, tayo po ay ninanais ng Diyos na maging katulad niya. Okay, let's go to our main text. As you, sa 4, 1 Peter 2:4, as you come to Him, the living stone, rejected by men, but chosen by God and precious to Him.
You also, like the living stone, are being built into a spiritual house. Ito yung sinasabi natin kanina. To be holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Ayan, sinasabi nga po natin na tayo pa ay pinili din mga buhay na bato para ano? Dahil ang mga katawan po natin ay inilaan na natin na bahagi ng templo, ng kanyang templo ng banal na espiritu. Siyempre, ang ating espiritu ay nandito rin sa katawan ito. At kapag namahay sa ating banal na espiritu, we have become the temple of God. Kaya naman, nararapat lang na gamitin natin ang mga katawang ito sa paglilingkod sa Kanya to offer spiritual sacrifices. Napakasakit po na ibigay ang tithes and offerings. Why? Sabi nga natin, because it is spiritual. Tama po? Ikumpara mo na lang. Sabi ko, bakit ganon kahirap? Bakit, halimbawa sa 10,000, 1,000 is the tithes. Masakit, di po ba? Pero sa 9,000 yan, bilhin mo yung ticket sa concert yung mga iba, di ba? Ang bilis. O, di ba? Anong mas masakit? Yung 5,000 o sabihin mo ng 7,000 na ticket sa concert sa ticket o yung 1,000 na tithes? Bakit mas masakit pa rin yung 1,000 kaysa doon sa winawaldas na mas higit pa doon? Because tithes and offering is spiritual. At yun yung sinasabi sa atin, spiritual sacrifices. Ito kasi yung katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga sinabi ng Diyos na hindi din tayo pwedeng magyabang na dahil malaki ang aking kinikita, ito. Ipagmamayabang ko, kaya kong ibigay ito. Kaya sabi ng Diyos, huwag ka rin magbibigay ng sobra. Kailangan ko ano yung tinakta ng Diyos, yun lang din ang ibibigay mo sa Kanya. Tithes is tithes. Kung sinabi, 1,000 ang tithes ng 10,000, it must be 1,000 only. Beyond that, hindi nakatanggap-tanggap sa Diyos kapag sabihin mo na, ay dadagdagan ko. Pwede mo sabihin in advance. Pero yung sabihin mo dahil 10,000, hindi, ito gusto ko ibigay sa lahat na ito. Pwede mo ilagay sa offering. Hindi, tithes lang muna tayo Sa offering, pwede mo ilagay. Amen. Sa offering, pwede mo ilagay yung iba. Kung gusto mo pa na magbigay sa masigit pa sa Diyos. Of course, because yun nga pag-ibig mo, gusto mong palakihin ang pag-ibig sa Diyos. Hindi kita inahandalan. You can give to the offerings. Pero yung tithes is for the tithes only. Hindi mo pwedeng dagdagan o bawasan. Okay? Ang itinakda. Okay? Pero kung gusto mo pa magbigay sa Diyos, you can give for thanksgiving mo. Pwede. You can give offerings. Pwede mo. Gawin yan. Amen? Yun po ang sinasabi natin. Spiritual sacrifices. Hallelujah? Gayun din, sabi sa 1 Peter 2:4-5, tanda po natin, hindi po tayo naparito dahil lamang sa tayo ang mismong purpose o tayo mismong may layunin sa iglesia ito. Kapag kiniklaim po natin na tayo ay nagiging part ng iglesia ito dahil lamang sa dahil dito kasi ako suit, dito ako komportable, ito kasi yung gusto ko. Ano mangyayari kapag ganun ang dahilan natin na pupunta sa church? Mabilis kang mawawala sa church na to. Mabilis ka rin aalis o hindi ka tatagal sa iglesia ito. Bakit? Kasi sarili mong dahilan yung layunin mo para pumunta sa iglesia nito. Sa iglesia ng Panginoon Jesus. Iba po ang layunin ng Diyos sa atin. Yung ating pagparito, hindi naman talaga tayo ang totoo pumili ng ating Diyos para puntahan, kundi pinapanatili tayo ng Diyos dito dahil pinili Kanya at ako na manatili sa Kanya iglesia. Hindi tayo ang pumipili. Sabi nga dito, as you come to Him, the living stone, rejected by men. Okay? Nireject ng tao ang iglesia ito, ang living stone na to, but chosen by God and precious to Him.
Okay? Tayo rin po ay katulad ng living stones. Sabi, you also like living stones. Like living stones are being built into a spiritual house. Ibig sabihin tayo rin po, hindi po tayo ang pumili sa ating Diyos dahil nagnais tayo ng katotohanan, dahil gusto natin katotohanan, gusto natin ng buhay, pinili po tayo ng Diyos na ilagay sa iglesyang ito at manatili sa iglesyang ito. Naintindihan po ba natin yung kaibahan ng mga tao na bakit napakabilis nila mawala sa church dahil may sariling layunin sila sa pagpunta sa church. At yun nga, isa sa dahilan, social satisfaction. Kung saan magsusut yung kanilang mga tainga, kung saan magsusut yung kanilang panlasa, dahil may pupunta sila sa ito, ay maraming pakain, may pabigas, may anong paganito. Eh, sarili nilang layunin eh. May sarili silang layunin. Pero tayo, bagamat hindi natin nakikita dito sa iglesia ito yung mga bagay na yun, pero bakit tayo pinapanatili dito ng Diyos? Why? Dahil ikaw ay totoong naghangad o naghahangad ng katotohanan na lumapit sa Kanya, naghahangad ka ng totoong buhay na walang hanggan. Amen? And also am I. Bakit ako nananatili sa katotohanan ito? Dahil nakita ko ang katotohanan ng salita ng Diyos at ito ang dahilan at hindi ay ibang bagay kung bakit ako nananatili sa pananampalataya nito. Amen? We are chosen by God. We come to Him by His authority. Ano? Kaya nga, sa pagpunta po natin dito, hindi ang ating otoridad, hindi ang ating sariling kagustuhan ang ating ipipilit. Kaya marami pong mga iglesia o church na sisira dahil ano nangyayari? Kung ano ang gusto ng mga membro, yon ang gustong ipa-implement sa church. Ibig sabihin, tinatanggalan nila ng kapangyarihan at otoridad ang Diyos sa kanilang church. And that's why marami ang mga churches na ngayon corrupted. Aba, paano masasabing corrupted? Ikaw ba naman? Pumunta ang isang pastor mag-preach doon sa church, sa isang church, tapos dahil napasakitan ang mga katandamdamin ng mga member doon dahil sa katotohanan sinabi niya, anong nangyayari? Nagsusumbong sila doon sa kanilang higher or superior. Magsusumbong sila, dapat ganun daw pinipreach, bakit daw masakit, nasasaktan daw sila. At ito sila naman ay nire-reject din nila yung katotohanan. Dahil di ba sabi nga, ang katotohanan ito masakit talaga sa ating flesh. Ang salita ng Diyos masakit sa ating laman. Sa ating mga katawang panlupa. Gugustuhin po ba natin na yun ang mapangyari sa ating iglesia? Gugustuhin ba natin na tayo na ang magiging Diyos sa church? Abay, gusto pa na ninyo ng Diyos, sila maging Diyos sa church eh. Kaya marami ang churches ngayon, the members they are the God of the church. Hindi naman talaga naka-front lang ang malaking pangalan ni Jesus doon, but their God, ang mukha ng Diyos ay ang mga membro. Even pastors, wala silang authority. Takot silang i-preach yung mga ganitong preaching ng katotohanan. Takot silang i-preach ang tithe and offering dahil baka daw iwan sila ng mga membro. Takot silang iwan ang kanilang pagiging pastor sa church na yun dahil mawawalan daw sila ng sahod kada linggo. Anong klase yan? Alam niya ang katotohanan, totoo naman yung sinasabi niyo, pero hindi ako makaalis dito. Why? Mawawalan ng sahod eh. Gusto niyo yun? Hindi po tayo gano'n. Hindi po yun ang naisin ng ating Panginoon Jesus. That is not the aim or the goal of this church. Pare-pareho po tayo dito na kumikilos para sa katotohanan. Whether we are pastors, whether you are members, but in this church, kahit na po naka-online kayo, by giving your tithes and offering, lahat tayo sama-sama kumikilos para maipahayag
ang katotohanan sa iba. Dahil ang goal ng iglesia natin, not to show many, but to save many. Hindi kinakailangan na magpakita tayo, marami tayo. Marami nga tayo, pero isa, dalawa lang ligtas. Ang layunin po natin, we must aim na lahat na narito, kung maaari lamang tayo po ay makabahagi sa kalwalhatian ng Diyos o sa kaligtasan at maidagdag pa ang iba. 100% that is our goal in this church. Na kahit na limang katao, 10 lang katao dito, but 100% at least, man lang, di ba? Bumawi tayo sa 100% natin na tayo sama-sama maligtas. Amen? Kasama ka doon, di ba? Tawa siya, di ba? Amen. Hallelujah. Dandan po natin. We will insist, if we will insist what we want to instead of accepting the authority, kung i-insist natin ang gusto natin sa autoridad ng Panginoon Jesus, we will fall. Ito po yung sinasabi sa 1 Peter 2:8, no? In 1 Peter 2:8, sabi po niya dito, and a stone that causes men to stumble and a rock that makes them fall. Bakit sila? Bakit nagiging stumbling block ang batong ito sa mga taong hindi kumikilala? Why? Because they rejected the message. Kasi ayaw nilang kilalanin. Ito sabi, they stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. Bakit sinabing, ay, destined pala na mag-disobey sila? Hindi ba yun? Yung ba yun ibig sabihin nun? Nakatakda na pala mag-disobey sila. Hindi ibig sabihin nun. Kasi, bakit sinabi na they are destined to disobey? Kasi yun ang gusto ng kanilang puso. Yun ang gusto nila na mapangyari. Kaya they are destined to obey. Kaya alam niyo po, na ituro po dito, di ba yung spirit of seduction, na kung ano yung gusto mong ipilit sa harapan ng Diyos, dahil magmamatigas ka sa Diyos, anong gagawin ng Diyos sa iyo? Itutulak ka pa niya dyan sa kasamaan mong yan. Hanggang sa ikaw ay mapariwara. Eh yan yung tinatawag na, you are destined for destruction. Kasi pinili mo, choice mo, na piliin yung sarili mong kagustuhan. That's why God has put you destined for that destruction. Ikaw naman talaga. Kaya nga ang sa kasabihan natin, hawak natin ang ating tadhana. It is your choice. Yung tadhana na yan, sinasabi na kung hahayaan mo ang Diyos na kumilos para sa iyo, then God will be your guide. Pero kung ikaw ang pipili sa sarili mo, then itutulak ka ng Diyos diyan sa gusto mo na puntahan. Kasi pinili mo yan. Yan yung sinasabi ng tadhana. Yung tadhana na yan, hindi po yan yung bahala na. Ano yan? Bahala mangyari. Hindi po, by choice yan. It's by choice. If you choose. Amen? We are entitled, or we are subject to the authority of Christ. He is our living stone. Pag sinabi natin matibay na pundasyon, He is the living stone, ibig sabihin, hindi po natin kayang basagin ang kanyang authority. Hindi po natin kaya salumatin ang kanyang otoridad. Siya ang masusunod, hindi tayo ang masusunod. Ito nga po yung pinali-aray sa akin sa pagpasok ko sa kumpanya ito. Hindi lang naman sa kumpanya ito, but napansin ko, napapatanong ako minsan sa sarili ko, bakit kaya sa mga napasukan kong trabaho, bakit lagi ako napupunta dun sa mga cruel? Ano ba yung cruel? Malulupit na mga boss at amo. Na malulupit yung mga patakaran. Napapaisip ako, bakit kaya gano'n na Amen. Oh. Kasi siguro bait kaya ako, bait siguro. Pero na-realize ko, maaaring may tinuturo talaga ang Diyos sa akin na hindi ko pa natututunan. Bakit? Kasi baka may iniisip ako, akala ko masama na hindi naman pala masama sa harapan ng Diyos. And one of the things na aking napaalalahanan ako, may isa kasi ang kliyente
na talaga sinisingil, ang gagawin niya, abay lagi na lang po niyang gustong iparsyalan na ganito. Kukulangan ng 25. Malaking mulog, tapos 25 pesos na lang, ay ipagpapabukas pa daw niya. Tapos sinasabi ko sa kanya, ano? Sa 25 niyan, ipagpapabukas mo, pepenaltihan kita ng 112, hindi ba mas malaki? Tapos ipalit lang naman yan. Sabi ko, alam mo, sa visit ko lang sa dahilan yun. Kasi, sorry po, sa dahilan yun, dahil medyo nainis ako. Sorry po sa salitang visit. Nainis ako kasi yung unang dinahilan niya, bakit naman kulang ng 25? Na pang-inom daw niya. Pambili daw niya ng alak. Kaya alam mo yun, nung nagagaliti ako, nung una medyo tinolerate ko pa. Pero nung sumunod na, kailangan ko na makuha yan. Sabi, kagano naman niya ako. Kaya sinabi ko na sa kanya, sabi ko, Kuya, kasi dito, sa amin, hindi kliyente masusunod, kami ang masusunod. Why? Iba po kasi yung trabaho ito doon sa service na binibigyan ng iba. Doon sa mga nagbebenta, sa kanila, customer is king. Pero sa amin, hindi pwede maging customer is king. Bakit? Kami ang may hawak ng pera. Sa amin nanggagaling ang pera. Hinihiram nila. Hiram lang nila. So, who's got the authority? Of course, we are the authority. Kung gusto mong mag-loan, halimbawa, kung gusto mong humiram sa amin ng pera, then you must complete your requirements. Kapag sinabi namin yan, huwag kang tatanggi. Kailangan mo i-provide ng lahat ng yan. Hallelujah. Intindihin po natin. Intindihin po natin yung ating sitwasyon sa harapan po ng Diyos. God is the owner of life. This life, hiram natin ang buhay nito sa harapan ng Diyos. Ano? Tayo ang masusunod sa Kanya? Tayo ang nanghiram? Kaya tama rin. Sabi ko, tama rin naman ang prinsipyo. Nung, ganito. Next year mo na ako kunin. Ano? Next year mo na lang kung hindi po natin pwedeng sabihin sa Diyos sa pagdating ng panahon, nahaharap tayo sa Kanya na, alam mo, mga kliyente kasi talaga pakikiusap talaga. Sir, pasensya na, ganito talaga, ganito. Pasensya na, hindi ko na ibigay. Eh, hindi nga pwede sa amin magpas. Pagdating ba natin sa harapan ng Diyos, na tayo ay para wala ng paghuhusga, na pagmaldito ng Panginoon Jesus, pwede ba natin sabihin, pasensya na, Panginoon Jesus, hindi talaga ako nakapanambahan dahil busy ako sa labahin. Patawarin mo na lang po ako. Hindi. On that moment, ngayon, nabuhay tayo, tinatawag tayo, manambahan sa Kanya, manambahan sa Kanya, we must give right now what is for Him. Ngayon na natin gawin sa katawang lupang ito kung ano yung dapat natin gawin. Hindi na natin pwede na ay sa kanila kapag humarap na ako sa harapan ng Panginoon Jesus. Amen? Yun yung pinaparealize din po. Kaya, sabi nga rin po dito, in the book of, sa 1 Peter pa rin, ano ba ang sabi sa atin dito? Kaya nga, we must be wise in our living. Dear friends, okay, sa 1 Peter 2:11. 11 hanggang 12. Dear friends, ano din, diba? Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. So, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong kamabuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng Kanyang paghuhukom. Mamuhay kayo sa gitna ng mga hentil. Dito sa NIV, live such good lives among the pagans that they could, though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God. Amen?
On the day, He visits us. In my work, na-remind ko rin po sa akin na ganito, tama ba yung ginagawa ko that I must, na talaga bang yung pag-penalty? Minsan naiisip ko talaga, parang masakit sa kalooban ko na gawin ito, na parang nakakonsensya ako. But then I am reminded. Sabi ko, kanino ba nakapataw ang mga penalty? Hindi ba sa mga disobedient? Same thing. The disobedience must suffer penalty. In the Old Testament, kapag yung isang tao na accused of guilty sa kasalanan, lahat tayo kailangan bumato. Di ba? Lahat tayo. We must throw the stone. Yung stone. Bato. At kapag hindi ka pumukol, ikaw rin ay sisingilin ng Diyos. Anong ibig sabihin po nito? Isantabi mo ang iyong emosyon, oras na inutusan ka ng Diyos na gawin ang bagay na ito. Dahil ang pagpaparusa, ang paghuhusga ay galing sa Diyos. At kung siya man ay gagamitin kanya upang maipataw ang bagay na yan sa mga hindi sumananalig sa kanya, then we must obey. Kaya nga, ano ba tayo? Kasama tayo sa living stone, para tayo living stone. So, tayo rin ay nagiging stumbling blocks sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Tama. Sabi dito, the stone the builders rejected has become the capstone, a stone that causes men to stumble, and rock that makes them fall. Ito yung sinasabi natin na hindi sa lahat ng pagkakataon maganda ang awa. Amen. Kailangan nasa katwiran po yung awa natin. Pero dahil nga ayaw nilang kilalanin, because they continuously obey, then kailangan mo ipukol ang bato sa kanila. Kasi sa mundo ito, hindi pa naman talaga ito ang pag-uhusga, pero there is already partial punishment. May partial punishment na po even in our physical lives. Same thing. Kung inuutusan po tayo ng Diyos to become stumbling blocks, then we can be. Paano pa rin po tayo naging stumbling blocks unto others? Kapag tayo, sinasabihan natin sila ng maayos, na dapat ituwid nila at hindi tayo pinapakinggan, at kapag nagpagpag na tayo, then, ang kaparusahan, ano mangyayari sa kanila? Hindi ba nararanasan nila the immediate sufferings because of the disobedience? At sino man na humamak sa iyo at sa akin, lumapastahan sa iyo at sa akin, dahil sa katotohanan na ito na taglay natin, dahil sa salita ng Panginoon Jesus at utos ng Panginoon Jesus, they will suffer the consequence immediately. Ano ba ang nangyari doon sa mga umusig sa katuroang ito ng Panginoon Jesus? Hindi ba? They gain, naranasan agad nila yung kanilang physical punishment. Some of those who rejected and criticized the teachings about demons, about the teachings about casting out demons, ano nangyari sa kanila? Yung mga umusig sa katuroang ito na magpalaya sa demonyo, ano nangyari? Diba? Pastor mismo, na-stroke. We are also stumbling blocks just like Jesus Christ. Ang Panginoong Jesus, inusig siya, nilapastangan siya ng mga kuno, sabi ng mga Pariseo, na alam nila ang kauturoan, alam daw nila ang kautusan, pero siya inusig, hindi kinilala, they rejected Him. At anong nangyari? Sila rin po ay dumanas ng physical na punishment. Anong sabi, ano yung sigaw ng mga Pariseo noon? Sa anong inuusig na ang Panginoong Jesus, nung tinatanong ni Poncio Pilato, ipapako ko ba ang inyong hari? Ano sabi sa amin, sumagot yung iba? Pagbabayaran namin siya ng aming dugo at ng aming mga salinlahi. Ganun pa sila sumagot. O ano nangyari? Kung babalita pa after that, if you alam natin na maraming mga nangyari sa angkad ng mga Hudyo. Mga karumagdungan na mga nangyari sa kanilang buhay.
Kung alam niyo po yung Holocaust, ito yung mga talagang milyong-milyong Hudyo ang hinuli para lang ibaon, humukay sila ng napakalaking libingan at doon sabay-sabay pinagpapatay yung mga Hudyo para itapon doon sa napakalaking lugar nila. Incineration. O, meron, hindi, iba pa yun. Iba pa yung incineration. May incineration, tapos yung pinagbababaril pa talaga sila. Papalapain. Papalapain na kaninya isa-isa. Tapos yung commander ng mga Germans, talagang bilang yan. Pa, 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 pa. O, ganun. Hindi lang yan. Of course, wala kasi hindi lang yung incineration. Marami, isang pangkakaroon lang yun. Pero marami. Yung mga pangyayari sa mga buhay ng mga Hudyo. Kasi, tumawag sila ng sumpa sa kanilang sarili when they rejected the truth. Pagbabayaran namin siya at ng aming dugo at ng aming mga saling lahi. Gumanon pa talaga, lakas pa talaga ng loob nila. Wala kami ibang hari kundi si Cesar. Ganun pa sila. O, di ba? Kaya nga mag-ingat po tayo mga kapatid sa ating mga kutayon din. Huwag tayo basta-basta humusga sa mga nasa labas. So talaga nagpapahayag sila ng salita ng Diyos, salita ng pangatotohanan, let them be. At tayo din, huwag naman din tayong magmalaki na porke hawak natin ang katotohanan, maging mapagmatas tayo. Remember, tandaan po natin, kailangan din po natin makihalubilo pa rin po sa mga hindi mananampalataya, not in a good way. But we must, alam mo, ito yung talagang, alam mo na medyo mahirapan tayo dito, talagang kailangan natin ng karunungan dito. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, kailangan natin maging as shrewd as a snake and as gentle as a dove. Kailangan natin parang kasing tuso ng ahas, ngunit maamo parang kalapati. Ang hirap gawin nun, no? Yung tuso ka pala, tapos ang amo-amo mo, pero tuso ka pala. Minsan nga sabi sa akin nung, akala nyo napakabait ko daw. Mabait daw ako kasi pag nakipag-usap ako sa mga kliyente, mabait naman talaga. Pero pag nag-penalty ako, malapit. Kasi yung makausapin ko sa kliyente ko. Kasi late naman talaga, kasi talagang ginabi naman talaga. Talaga naman yung papatupad ko talaga kung ano yung policy. Kasi, nahirap na ako maningil, tapos papagabihin pa nila. Talaga namang sobra-sobra na yan. Alam mo, nung siningil ko sila, sabi ko, kailangan ko na po kayong penalty nito. Ginabi na po kayo. Ako sagot nila, nasanay na po kami sa ganyan. Sabi nila, kasi ganyan na po yung ginagawa nung dati. Iba na po kasi ngayon. Ako na po maningil sa inyo. Sa susunod, sabi ko, gawin nyo na lang, mas agahan nyo na lang po yung bayad, ha? Opo, opo. Pero kinuha ko na yung penalty. Pag alis kong gano'n, galit sila, kinuha na ako ng penalty. Pero pagbalik ko, maaga na sila nagbabayad. Di ba? Kailangan po na tayo kasi kailangan natin madisiplina. Sa katotohanan sa pananampalataya po natin, we must be reminded of this. Kailangan po natin madisiplina. Maibabalik kung ano yung kinagisnan nga natin. Di ba? Sabi nga, nasanay na po kasi kami. Kung tayo ay nasanay na sa buhay ng makasalanan, kailangan natin maibalik doon sa katotohanan, sa katwiran. Kailangan mag-adjust tayo. Masakit yung pag-adjust, pero but we must adjust na tayo ang sumunod doon sa pamantayan po ng ating Diyos. Same thing with us. Amen? Hallelujah. We are different from the companies. Sabi ko kanina, itong iglesia ng Panginoong Jesus, iba ito sa kumpanya at the customer is king. Dito, tayo ang masusunod. Tayo na nasa katotohanan, we are the authority. Tayo ang masusunod, hindi tayo ang susunod sa gawin ng mundo ito. Hindi tayo ang makikisama doon sa gawa ng mga mundo. Mali. Tayo ang masusunod. Remember that. Kahit nag-iisa ka pa sa school mo, ikaw ang masusunod. Dapat ikaw ang masusunod sa pananampalataya mo. Amen? Alam po natin, mahirap to. But we must aim na tayo ang ipaglalaban natin yung katotohanan ng buhay natin. Anong ibig ko sabihin? Nasa trabaho ka. Yayayain ka ng mga kasama mo mag-inom, manigarilyo. Paano ba kasama sa kanila? Sasama ka ba? Siyempre hindi. Ikaw ang masusunod.
Ayaw mo, huwag mo akong pilitin. Hindi ko gusto ang ginagawa mo. Then you must fight for it. Mali ang ginagawa mo, then ayokong gawin yan. Ako ang masusunod dahil nasa katotohanan ako. You fight for it. Kaya nga, living stone. We are living stone. Jesus as the living stone. Tayo ang maging sandigan at pundasyon. Amen? God owns life. So we must be the ones to submit to His authority. Dapat tayo ang susunod sa Kanya sapagkat Siya ang nagmamay-ari ng buhay. Kapag lumayo tayo sa Kanya, kapag nag-disobey tayo sa Kanya, sino bang mawawalan? Siya o tayo? Ang mga anghel nga, nilikha sa langit na punong-puno ng kaluhatian ng Diyos. Pero nung lumayo sila o nag-disobey sila sa Diyos, nung lumihis sila ng landas, ayon sa panuntunan ng Diyos, anong nangyari sa Kanya? Nawala ang kaluhatian sa kanila. At anong nang dadaras nila? They suffer the death. Spiritual death. At yan po ang maging kahinat na nila. Amen? Remember, ito pong church na to, we as the church, we are the bride of Jesus Christ. Tayo po, bilang iglesia ng Panginoong Jesus, tayo ay Kanyang babae kinasal sa Kanya. Bride. Ang Panginoong Jesus po ang ating kinikilala na head of this church. Kaya ibig sabihin, anumang sasabihin niya, kailangan natin sumunod. Kailangan po nating ipakita sa Kanya that we are just the body and He is the head. Hindi nga pwede na tayo ang masusunod. Hindi pwede na, porque si ganito kasi. Ay, adjust natin yung ating kasi naglilingkod naman sila. Pero hindi maayos ang kayo, hindi tama kayo ng pagsasama. Hindi tama yung ginagawa. Hindi po Masakit na kung masakit, pero hindi po natin pwedeng gawin yun. Kahit nasabihin natin kung ano man, kahit na sinasabi sa Biblia na yung iluluwag daw natin dito, iluluwag din sa langit. Pero may mga bagay na hindi pwedeng pahintulutan dito sa iglesia at hindi rin pahintulutan sa langit. Ano ba yung sinasabing dapat natin iluwag dito? Forgiveness. We must continue to extend forgiveness to others hanggat sila ay nabubuhay. Yun sinasabi, luwagan pa. Kung meron na, kung siyempre may sinasabi tayong standard dito, pero yung tao na yun, hanggat nga may buhay at nagnanais siya na mapatawad, then we must extend forgiveness. Pero yung babaliin na natin yung prinsipyo ng Biblia, prinsipyo ng salita ng Diyos, alang-alang para siya ay maging kabilang ulit dito, hindi pwede din gawin yun. Amen? Hallelujah. Sabi nga po sa Ephesians 5:22-24, okay? Last verse. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyo, asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Amen. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. The church is the bride of Jesus Christ. Kaya nga, bilang church, tayo ay dapat sumunod o pasakop ng lubusan. Lubusan sa ating Panginoong Jesus. Hindi nga po natin pwedeng ay kasi nahihirapan na ako. Pastor, nahihirapan na kasi ako sumunod dyan Kaya pwede po bang luwag-luwagan natin ng ganito? Kailangan natin sumunod sa ating Panginoon Jesus ng lubusan. Hindi ko po ito panuntunan.
Hindi po ito dahil sa gusto ko lang bilang pastor. Pero ito po ang layunin ng ating Diyos, ang ating Panginoon Jesus. At sinasabi rin naman doon, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa. Ang Panginoon Jesus po, una na po niyang inibig ang kanyang iglesia by shedding His blood. Ang iglesia po ito ay binili sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Jesus na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. Yung dugo na ito ay tanda na po ito ng pag-ibig ng Diyos o ng Panginoon Jesus sa kanyang iglesia. Nauna na po niya ipinakilala o pinahayag ang kanyang pag-ibig sa iglesia ito bago pa man patuloy na ang iglesia ito ay lumago, dumami. Kaya marapat lamang din po na bilang iglesia ng Panginoon Jesus, ibalik din po natin ang pag-ibig na yun sa Kanya sa pamamagitan ng proper giving of respect, worship to Him. Tapat, tamang pagsamba, hindi yung kuno-kuno lang na pagsamba. Kasi hindi po yun pagrespeto sa harapan ng Diyos kung yung kuno-kunong pagsamba lang. Ano? Hindi natin marirespeto ang Diyos sa ganun puno-puno pagsamba. Kailangan tama, proper, at yung katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kaya ngayon natin panalangin palagi na pinapanalangin natin na ang pagsamba natin ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kaya nga, every before worship, bago tayo magsimula, lagi tayong meron prayer of repentance. Amen? Para lumapit tayo po sa Kanya, maging katanggap-tanggap, maging banal ang pagkapit natin sa Kanya. And that is how, ganyan po natin kinikilala ang ating Panginoon Jesus, na siya nga po yung living stone. Siya ang batas. Amen? Kaya sa pagkakataon ito po, let us pray. Alam ko na medyo may kabigatan yung ating mga salitang pinahayag po sa atin ng Diyos, but this is a reminder to us. Alam ko po na sa ating mga kumikilos, patuloy na nananalig sa ating Panginoon. This is not, hindi na po ito bago sa ating pandinig, but a reminder for us na mapaalalahanan tayo kung tayo man ay nagkakaroon ng minsan may mga pagkataon tayo na nakapag-submit o nahihirapan tayo para nakapagreklamo tayo. Ano po? But we must continue to remember the Word of God na tinawag po tayo at binigyan ng pribilehiyo para sumunod sa Kanya dahil sa buhay na walang hanggan na nais natin makamit. So let us thank God na tayo ay patuloy niya pinapaalalahanan ng Kanyang salita. Patuloy tayo na binumusok sa Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagtuwid sa ating mga pagkakamali. Let us continue to ask for forgiveness. Let us continue to ask for the strength, kalakasan, na tayo ay patuloy na matuto pa, mahubog pa sa pagsunod sa Kanyang mga salita at sa Kanyang otoridad. Let's shout the name Jesus 3 times. Let's pray. Jesus, 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 Ama naming Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat, tunay nga na Ikaw ang otoridad, Ikaw ang makapangyarihan, sa iyo ang kalulatian, sa iyo Ikaw ang nagmamayari, Ama, ng lahat ng kapangyarihan. Ama, nagpapasalamat kami sa mga salita mo at pagpapaalala mo sa amin na aming katayuan sa harapan mo. Kami nga po ang nangangailangan ng buhay na nagmumula sa iyo. Ikaw ang nagmamayari ng lahat ng buhay na meron dito sa Santo Daigdig sa Sinugong. Kaya naman marapat na ikaw ay sambahin. At ang aming pagsamba sa iyo ay hindi ay isa lamang pribilehiyo na kami nga po ay may karapatan sumamba sa iyo. Hindi ka lahat ay binigyan mo ng karapatan na sumamba sa iyo. At hindi lahat, Ama, ay makakaabot sa iyong pamatayan. Ngunit kami hinubog mo sa kapananampalataya ito sa kantuhan ito. Kaya nagpapasalamat kami, Ama, na ikaw ang Diyos namin na gumagabay sa amin sa kabilaman ng mga pag-uusig sa amin sa buhay na ito, bawat sa amin sa kabilang mga kahirapan at pagtitiis. Alam namin ang lahat na ito may kabuluhan sapagkat hawak namin na iyong pangako. Tulungan mo kami na magtaglay ng kalakasan at na maigting pang pagsunod sa iyo, maigting pang pagnanais na ikaw ay tugtin namin at sambahin sa Espiritu, sa katotohanan, sa tamang pagsamba, maibigin namin sa iyo in the name of Jesus. At makilala pa namin ang lubusan, mabigyan pa namin ng higit pa na otoridad ang mga salita mo, ang mga utos
utos mo, ang salita ng Panginoon Jesus sa buhay namin. At sa bawat gawin ng aming pamumuhay, Ama, ay maalala namin na Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ay lagi namin kasama. Ikaw ay lagi nakatunghay sa amin. At Ikaw rin ang magsusukli ng lahat ng mga bagay na mararapat para sa amin. Nasusuklian mo ito, Ama, na hindi namin we are not demanding from you, ngunit Ikaw, Ama, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kaluguran, ay ibibigay mo sa amin kung ano nga po ang marapat na para sa amin bilang pinapaging banal mo, bilang mga anak mo na patuloy tumutupad at nagnanais na patuloy sumunod sa iyong mga salita. Salamat, Ama. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pinakamataas na pangalan sa lahat, ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen.